Naranasan mo na bang magising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa matinding kati na halos dumugo na ang iyong balat kakakamot? Ito ay hindi isang simpleng sintomas na maaari mong baliwalain. Sa katunayan, ito ay maaaring huling hirit o structure signal ng iyong mga internal organs na unti-unti nang humihina sa loob ng iyong katawan. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang nabubuhay nang may ganitong mahiwagang pangangati nang hindi nalalaman na ang kanilang balat ay nagpapadala na ng babala tungkol sa mga nakamamatay na sakit na palihim na namumuo sa loob. Ang pinakanakakatakot ay karamihan sa atin ay may tendensiyang maliitin ang ganitong mga hindi pangkaraniwang pangangati. Pinapakalma natin ang ating mga sarili sa pag-aakalang ito ay dahil lamang sa panahon, bagong sabon o tuyong balat. Ngunit ang malupit na katotohanan ay habang binabalewala mo ang mga babalang ito, ang mga cancer cells ay maaaring dumarami na. Nang walang kontrol ang atay ay dahan-dahang humihina at ang bato kidney ay unti-unting nawawalan ng silbi. At kapag napagtanto mo na ang bigat ng sitwasyon, maaring huli na ang lahat para magamot pa. Ngayong araw, ibubunyag ko ang 3 kritikal na bahagi ng katawan na dapat mong agad na aksyonan kapag nakaramdam ka ng patuloy na pangangati. Hindi ito simpleng payong medikal lamang. Ito ay isang babala na maaring magligtas ng iyong buhay. Libo-libong pasyente ang nawalan ng pagkakataon para sa maagang paggamot dahil hindi nila alam kung paano intindihin ang mga senyales na ipinapadala ng kanilang katawan. Sana ay hindi ka maging isa sa kanila. Ang pangangati o tinatawag ding pruritus sa medisina ay hindi lamang simpleng hindi magandang pakiramdam sa ibabaw ng balat. Ito ay isang komplikadong sistema ng alarma na kinokontrol ng milyon-milyong nerve endings sa ilalim ng balat. Kapag ang mga nerves na ito ay nakaramdam ng anumang hindi normal maging sa labas o loob ng katawan, nagpapadala sila ng emergency signal direkta sa utak. Isinasali ng utak ang mga senyales na ito bilang pangangati upang pilitin kang kumamot at solusyonan ang problema. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, kapag ang pangangati ay nagiging tuloy-tuloy at malala madalas itong senyales ng mga mapanganib na pagbabago na nagaganap sa mga internal organs. Ang sirang atay ay hindi na kayang salain ng maayos ang mga lason sa dugo, kaya naiipon ang mga ito at nagdudulot ng pamamaga ng balat mula sa loob. Ang mahihinang bato kidneys ay nagiging sanhi ng pag-ikot ng phosphorus at mga nakalalasong dumi sa buong katawan na lumilikha ng hindi matitiis na kati. Mas nakakatakot pa rito ang ilang uri ng cancer sa dugo ay ginagawang malapot at nakakalason ang dugo na nagdudulot ng matinding pangangati sa mga partikular na bahagi ng katawan. Lalong delikado ito para sa mga nakatatanda kung saan ang natural na proteksyon ng balat ay numinipis at madaling masira. Sa edad na ito, madalas na palihim na nagde-develop ang katawan ng mga nakamamatay na sakit nang walang malinaw na sintomas maliban sa misteryosong pangangati na ito. Maraming pasyente na may cancer cirrhosis, sakit sa atay at kidney failure ang nawalan ng pagkakataong magamot dahil inakala nilang normal lang ang kanilang pangangati. Ito ang dahilan kung bakit kailangang matutunan nating ibukod ang pansamantalang kati mula sa kati na nagsisilbing seryosong babala. Kung nakakaranas ka ng pangangati na lumalabas araw-araw nang walang malinaw na dahilan at tumatagal ng ilang linggo ngayon na ang oras para kumilos. Huwag hayaang ang iyong sariling paghatol ang maging sanhi ng panghabambuhay na pagsisisi. Ang mga senyales na ipinapadala ng iyong katawan ay maaaring ang huling pagkakataon upang iligtas ang iyong buhay. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel na Araw-Araw na Sigla, pindutin na ang subscribe button at i-on ang notification settings upang lagi kang makatanggap ng mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang nilalaman, mag-iwan ng numerong 2 sa comments. Kung hindi ka naman ganap na sumasang-ayon, mag-iwan ng numerong 0 upang makatulong ito sa akin na magkaroon pa ng karanasan at mapabuti ang susunod na pagbabahagi. Ako po si Dr.
Jose Garcia, isang doktor na may higit sa 30 taong karanasan sa pangangalaga ng kalusugan ng mga nakatatanda dito sa Pilipinas at sa Amerika. Ngayon, suriin natin ang 3 bahagi ng katawan na dapat bigyan ng espesyal na atensyon at pag-iingat kapag nangati. Sa huli, ibubunyag ko kung ano ang ibig sabihin ng pangangati ng buong katawan. 1. Pangangati sa batok at itaas na bahagi ng likod. Sa maraming kaso, ito ay nauugnay sa stress, pagkabalisa, anxiety at tensyon na naiipon sa mga kalamnan ng leeg at balikat. Kapag nai-stress, naglalabas ang katawan ng hormone na cortisol na naglalagay sa nervous system sa estado ng pagiging alerto. Dahil dito naglalabas ang balat ng mas maraming langis, mas madaling mamaga at nagiging mas sensitibo. At ang bato kung saan ang buhok at damit ay nagkukulong ng pawis at init ay ang perpektong lugar kung saan mas lalong lumalala ang mga problemang ito. Para bang ang matinding stress ay ginagawang magnet ang iyong batok para sa mga problemang nagdudulot ng kati. Bukod pa rito, ang langis na ginagawa ng balat ay nagpapalago sa fungus na sanhi ng balakubak na nagiging dahilan ng pagbabalat at pangangati ng batok. At kung mayroon kang atopic dermatitis o psoriasis ang stress, ay maaaring magsanhi ng pamumula at hindi komportableng mga pantal sa batok dahil ang lugar na ito ay karaniwang tinatamaan ng ganitong mga sintomas. Hindi pa kasama rito na kapag nai-stress, naninigas ang mga kalamnan sa leeg at balikat. Ang tensyon na ito ay nagpapataas ng sensitibidad ng balat at maaari pang magdulot ng pakiramdam na parang tinutusok o nangangati. Pamilyar ba sa iyo ang pagkamot ng batok pagkatapos ng nakaka-stress na araw sa trabaho? Kung gayon, sundin ang 3 payong ito upang malunasan ito sa pamamagitan ng pagtugon sa ugat ng problema. Una, makinig sa sinasabi ng iyong katawan. Ang pangangating iyon ay maaaring nagsasabing kailangan mong bawasan ng stress. Ang meditation, magaan na ehersisyo o simpleng paglalaan ng oras para huminga at magnilay ay malaking tulong sa pagpapababa ng antas ng cortisol. Pangalawa, napaka-epektibo ng pagre-relax ng mga kalamnan sa leeg at balikat. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng banayad na masahe o stretching exercises. Ang maingat na pag-ikot ng leeg ng ilang minuto araw-araw ay nakatutulong na mapaluwag ang mga kalamnan at mapabuti ang sirkulasyon ng dugo na malaking bagay para mabawasan ang mga sintomas na ito. Para sa balakubak, gumamit ng shampoo na may natural na sangkap tulad ng rosemary coconut oil o zinc. Kung kinakailangan ng paggamit ng shampoo na may ketoconazole ay makakatulong din. Magsuot ng preskong damit breathable clothes upang panatilihing malinis at malamig ang batok. Pangatlo, siyempre kung hinala mo ay psoriasis o infection sa balat o sadyang hindi nawawala ang kati, ang pinakamainam ay kumonsulta sa pinagkakatiwalaang doktor. Minsan, kailangan ng mas malalim na pagsusuri lab tests o imaging tests upang matukoy kung ano ba talaga ang nangyayari maging ito man ay pagbabago sa hormones o sa sirkulasyon ng dugo. 2, pangangati sa binti calves at bukong-bukong ankles. Kung nakakaramdam ka ng matinding pangangati sa iyong mga binti at bukong-bukong huminto sandali at basahing mabuti ang mga susunod na pangungusap. Dahil ang iyong mga binti ay nagpapadala ng napakapanganib na senyales ng kamatayan. Hindi ito simpleng sintomas na pwedeng isisi sa panahon o sa masikip na pantalon. Sa katunayan, ang ganitong pangangati ay maaaring senyales ng pagbagsak ng buong sistema ng sirkulasyon ng dugo na nangyayari mismo sa loob ng iyong katawan. Ang una at pinakanakakatakot na salarin ay ang venous insufficiency. Ito ay isang tahimik ngunit malupit na sakit na umaatake sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Kapag nagsimulang humina ang mga ugat, sa binti unti-unti nilang nawawala ang kakayahang ibomba pabalik ang dugo sa puso ng may sapat na lakas. Ang malagim na resulta ay ang pag-iipon ng dugo sa ibabang bahagi ng binti na nagiging parang naimbak na lawa na puno ng lason at dumi. Ang nakakatakot dito kapag naipon ang dugo, ang lahat ng nakalalasong dumi na dapat sanay na ilabas ng katawan ay nagsisimulang tumagos sa mga layer ng balat.
Ang mga lason na ito ay nagdudulot ng matinding pamamaga sa loob na lumilikha ng hindi makontrol at parang pagpapahirap na kati na lalong lumalala sa pagtatapos ng araw kung saan hinihila ng grabidad ang lahat ng nakalalasong dugo pababa sa binti. Kasabay nito ang problema, sa sirkulasyon ay unti-unting nagpangingitim sa balat sa bahaging ito at ginagawa itong manipis at marupok tulad ng lumang diaryo. Ngunit ang tunay na lagim ay nagsisimula kapag sumali sa laro ang diabetes. Ito ang silent destroyer, no. 1 ng ika, 21 siglo at kung hindi ito mahigpit na makokontrol, gagawin itong duguan na larangan ng digmaan ang iyong mga binti. Ang sobrang asukal sa dugo ay gumaganap na parang maliliit na bubog na humihiwa at sumisira sa maliliit na ugat mula sa loob. Bilang resulta, ang balat sa binti ay natutuyo, nagbibitak-bitak at nagiging sobrang iritable. Mas nakakatakot pa rito, ginagawa ng diabetes na delikadong manipis ang balat kaya ang maliit na kamot o galos ay pwedeng maging malalim na sugat ulcer at malalang impeksyon na napakahirap pagalingin. Sa maraming trahedya, ang mga ugat nerves ay permanenteng nasisira na nagdudulot ng kondisyong tinatawag na peripheral neuropathy. Isang sakit kung saan kailangang tiisin ng pasyente ang pakiramdam na parang naglalakad sa libu-libong karayom araw-araw. Kung ang iyong katawan ay nakakaramdam ng palaging uhaw na parang nasusunog sa loob, gutom na hindi normal, pagod ng walang dahilan o kailangang bumangon ng maraming beses sa gabi para umihi, ito na ang kalembang ng kamatayan ng diabetes na kumakatok sa iyong pinto. Huwag nang mag-atubili kahit isang araw pa. Upang mapigilan ang sakunang ito, kailangan mong kumilos agad gamit ang mga sumusunod na first aid measures para sa nakamamatay na venous insufficiency. Itaas ang iyong mga binti sa pader o sa ibabaw ng unan nang hindi bababa sa 50 minuto. 2 beses sa isang araw upang pilitin ang naipong dugo na bumalik sa puso. Gumamit ng medical compression stockings ayon sa payo ng doktor. Ito ang maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan ng sirkulasyon sa iyong binti. Ang pagmamasahe ng binti gamit ang langis na may rosemary extract ay hindi lang nakakatulong sa sirkulasyon, kundi maaari ring buhayin ang mga namamatay na blood vessels. Higit sa lahat, pilitin ang sarili na mag-ehersisyo araw-araw. Maglakad at magpalakas ng binti na parang nakasalalay dito ang iyong buhay dahil totoong nakasalalay nga ito. Para sa mga naghihinalang may diabetes o may malalang tuyong balat, ang moisturizing ay nagiging usapin ng buhay at kamatayan. Gumamit ng mga espesyal na cream na may urea o ceramide na parang inililigtas mo ang iyong balat mula sa ganap na pagkasira. Huwag na huwag kamutin ng malakas. Maaari itong lumikha ng malalim na sugat na lalong mapanganib sa mga pasyenteng may diabetes. Ang mga sugat na ito ay pwedeng mauwi sa malalang impeksyon, pagkabulok ng laman necrosis at pagkaputol ng paa amputation. Kung ang iyong blood sugar ay wala sa kontrol, ito na ang panahon para tumakbo sa doktor na parang nasusunog ang iyong bahay. Kasabay nito, iwasan ang paliligo sa sobrang init na tubig o paggamit ng matatapang at mababangong sabon. Lalo lang nitong patutuyuin ang balat at gagawing sakuna ang iritasyon. Para sa mga nakatatanda na may manipis na balat, bawasan ang dalas ng paliligo sa bawat 2-3 araw gamit ang maligamgam na tubig. Ito ang desisyong maaaring magsalba sa iyong balat. 3. Pangangati ng mga palad at talampakan. Kung nakakaranas ka ng hindi makontrol at matinding pangangati sa mga palad at talampakan, itigil ang lahat ng ginagawa at mag-focus sa mga pangungusap na ito. Dahil ang iyong katawan ay nagpapadala ng huling rescue signal mula sa isa sa pinakamahalagang organ nito. Ang iyong atay liver ay naghihingalo na. Maaaring mukhang walang koneksyon ang mga bahaging ito, ngunit sila ang natural na toxin detector ng katawan at kapag nagsimula silang mag-ingay, ibig sabihin ay may nagaganap na medical na sakuna sa loob mo. Ang atay ang dambuhalang pagawaan ng kemikal sa katawan ay may tungkuling salain ang libu-libong mapanganib na lason araw-araw. Ngunit kapag nagsimulang humina o masira ang atay, ang buong sistemang ito ay babagsak na parang gumuhong gusali.
Ang malagim na resulta ay ang pag-ipon sa dugo ng mga mapaminsalang lason tulad ng bile, hapdo, histamine at marami pang ibang inflammatory substances na parang patak ng lason. Ang mga lason na ito ay hindi lang basta umiikot sa katawan. Tumatagos sila at naiipon direkta sa balat, lalo na sa mga palad at talampakan kung saan pinakamataas ang konsentrasyon ng mga nerves. Kapag ang mga nakamamatay na lason na ito ay dumikit sa milyon-milyong sensitibong nerve endings sa mga lugar na ito, magdudulot ito ng pangangati na parang hindi maipaliwanag na pagpapahirap. Parang libu-libong langgam o fire ants ang kumakagat sa laman at balat mula sa loob. Ang ganitong uri ng kati ay iba sa anumang naramdaman mo na. Para itong mga pulang karayom na tumutusok sa balat, isang walang tigil na pakiramdam ng pag-iinit at parang maliliit na kuryente na dumadaloy sa buong palad at talampakan. Ang pinakanakakatakot ay ang pagtindi ng kating ito sa gabi sa oras na ang katawan ay nagpapahinga at ang mga sintomas ng namamatay na atay ay nagiging kasing linaw ng kampana ng kamatayan. Ngunit simula pa lang ito ng bangungot. Habang patuloy na humihina ang atay, mapapansin mo ang iba pang kakilakilabot na senyales. Ang iyong balat at mga mata ay dahan-dahang maninilaw na parang wax. Ito ang jaundice senyales na halos tumigil na sa paggana ang atay. Aatakehin ang iyong katawan ng matinding pagkapagod, isang malalim na exhaustion na hindi kayang tanggalin ng kahit gaano karaming tulog. Mas nakakatakot pa, makakaramdam ka ng abnormal na antok sa mga oras na hindi naman dapat na senyales ng pagkalason ng utak dahil hindi na kayang tanggalin ng atay ang mga lason. Kung makita mo ang alinman sa mga sintomas na ito, lalo na kung ang pangangati ng palad at talampakan ay may kasamang paninilaw, ihing kasing kulay ng matapang na tsaa, duming sobrang putla o matinding pagkapagod, ito na ang oras para tumakbo sa ospital na parang nanganganib ang buhay mo. Dahil sa totoo lang nanganganib nga ito. Ang emergency blood test o abdominal ultrasound ay makakapagsabi ng lawak ng pinsala sa atay mula sa hepatitis hanggang cirrhosis, mga sakit na pwedeng kumitil ng buhay kung hindi maaagapan. Ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Kung matutuklasan ng maaga, maaari pang maisalba ang sitwasyon sa pamamagitan ng revolusyonaryong pagbabago sa pamumuhay. Tandaan na ang iyong atay ay sinisira ng mga bagay na ipinapasok mo sa katawan araw-araw. Saturated fats mula sa fast food, refined sugar mula sa matatamis, puting harina mula sa tinapay at instant noodles. At napakaraming ultra-processed foods na puno ng kemikal. At siyempre ang alak, ang liver killer number 1, ay dapat nang tanggalin ng tuluyan sa iyong buhay. Ang pagtigil sa mga kaaway na ito ng atay ay hindi lang simpleng pag-diet, kundi isang pakikipaglaban para iligtas ang organ na nagpapanatili sa iyo na buhay. Kasabay nito, kailangan mong damihan ang pag-inom ng tubig upang tulungan ang bato at atay na maging mas epektibo sa pagtatanggal ng lason at sabayan ito ng tamang ehersisyo upang buhayin ang sirkulasyon at detoxification system ng katawan. Ang milagro dito ay kung kikilos ka ng mabilis at desidido ang atay, ay may kamangha-manghang kakayahang mag-regenerate. Ito ang tanging organ sa katawan na kayang ayusin ang sarili ng buo kung aalagaan ng tama. Ngunit ang bintana ng pagkakataong ito ay hindi bukas habang buhay. Ang bawat araw na ipinagpapaliban mo, bawat kating binabalewala mo, at bawat susunod na baso ng alak ay maaaring maging desisyong magtutulak sa iyong atay sa puntong hindi na ito maibabalik pa. Panghuli, pangangati ng buong katawan. Kapag ang pangangati ay kumalat na sa buong katawan mula sa isang parte patungo sa hindi makontrol na bagyo ng kati, sa kabuuan, ito ay maaaring senyales ng mas malalang medikal na sakuna mula sa kidney failure, pagbara ng apdo hanggang sa cancer sa dugo na nagpapalapot at nagpapalason sa dugo. Kapag nagpadala ang katawan ng ganitong emergency signal, hindi ito ang oras para mag-alinlangan o pakalmahin ang sarili.
Oras na para kumilos na parang nakasalalay dito ang iyong buhay. 1. Chronic kidney failure. Ang bato kidney ay isa sa pinakamahalagang pansala ng katawan. Kapag ito ay humina at nawalan ng silbi, isang malagim na medikal na sakuna ang tahimik na magaganap sa loob mo. Ang chronic kidney failure ay hindi lang kawalan ng kakayahang salain ng ihi, kundi ginagawa nitong isang nakalalasong sistema ang iyong daluyan ng dugo na puno ng dumi na hindi makalabas. Ang resulta ay ang pag-ipon ng libu-libong mapanganib na lason sa dugo na unti-unting pumapasok sa bawat cell, bawat organ, at sa huli ay matinding iiritahin ang mga nerve endings sa ilalim ng balat. Kasabay nito ang phosphorus na dapat ay mahigpit na kinokontrol ng malusog na bato ay dadaloy sa buong katawan na parang nakalalasong baha na nagpapatuyo at nagpapabitak sa balat at nagdudulot ng hindi matitiis na kati. Ang katidulot ng kidney failure ay iba sa lahat. Pinakamalupit itong umaatake sa likod at braso at kumakalat sa buong katawan na parang alon ng pagpapahirap. Nakakatakot ito lalo na sa gabi kapag nagpapahinga ang katawan kung saan mas nagiging brutal ang kati kaya hindi ka makatulog at napipilitang magkamot hanggang dumugo. Kung nakakaranas ka ng di pangkaraniwang pagkapagod, palaging naduduwal na mamanas ang binti na parang water balloon, namamagang talukap ng mata, paggising o pag-onti ng ihi, ito ang mga babala ng kamatayan mula sa iyong bato. 2. Pagbagsak ng hepatobiliary system, atay at apdo. Kapag hindi na gumagana ng maayos ang atay o barado ang daluyan ng apdo dahil sa bato gallstones, isang biochemical disaster ang mangyayari sa loob mo. Ang bile acids, mga delikadong kemikal na nakakaagnas at iba pang lason, ay maiipon sa dugo. Ang mga ito ay tatagos sa balat at magdudulot ng matinding kati sa buong katawan. Mapapansin mo rin na ang ihi ay nagiging kasing kulay ng matapang na tsaa at ang dumi ay nagiging maputla. Ito ay senyales na paralisado na ang iyong bile system. 3. Cancer sa dugo. Ang pinakanakakatakot na hindi naiisip ng karamihan ay ang ilang uri ng kanser sa dugo ay nagdudulot din ng matinding pangangati sa buong katawan. Ang mga sakit tulad ng leukemia o polycythemia vera, kung saan gumagawa ang katawan ng sobrang daming blood cells, ay nagpapakawala ng mga nakalalasong sangkap direkta sa dugo. Ang ganitong kati ay kadalasang may kasamang ibang senyales ng kamatayan, madaling magkapasa lagnat, na walang dahilan, pagpapawis sa gabi, na basang-basa ang damit, o mabilis na pagpayat ng walang dahilan. Kung nararanasan mo ito kasabay ng pangangati ng buong katawan, tumakbo na sa ospital para sa emergency tests bago mahuli ang lahat. Gayunpaman, hindi lahat ng pangangati ng buong katawan ay senyales ng nakamamatay na sakit. Sa maraming kaso, ang sanhi ay maaaring allergy sa pagkain o kapaligiran, iron deficiency, anemia, impeksyon ng bulate sa tiyan, sobrang tuyong balat dahil sa panahon o matagalang stress at anxiety. Pero hindi dapat maging dahilan ng mga ito para maging kampante ka. Anumang patuloy na pangangati ng buong katawan ay dapat suriin ng maigi upang maalis ang posibilidad ng malulubhang sakit. Narito ang 3 napakahalagang payo kapag nagdurusa sa matinding pangangati. Maging isang medical detective, hanapin ang salarin. May bago ka bang sabon panlaba, bagong lotion o bagong kinain? Alisin agad ang mga ito sa iyong buhay na parang tumatakas ka sa lason. Ilista ang lahat ng bagong bagay sa nakalipas na 20 na linggo at isa-isang tanggalin. Kung humupa ang kati, baka nahanap mo na ang salarin. Revolusyon sa nutrisyon. Ito ay giyera laban sa mga kaaway sa loob ng katawan. Alak dapat itong tanggalin agad at tuluyan. Sinisira nito ang atay at nagdudulot ng pamamaga sa buong katawan. Refined sugar at ultra-processed foods, mga time bomb na nagdudulot ng pamamaga. Pinapalala nito ang allergies at kati. Tubig, uminom ng maraming tubig hanggang sa maging malinaw na parang kristal ang iyong ihi at maging malambot ang dumi. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan.
Sa ganitong paraan lang gagana ng husto ang bato at bituka para ilabas ang mga lason. Isantabi ang pride at magpatingin sa doktor. Kung ginawa mo na ang nasa itaas at hindi pa rin nawawala ang kati o kung may kasama itong pamamanas, matinding pagod, pagpayat o pagbabago sa kulay ng ihi at dumi, huwag nang magdalawang isip. Ang simpleng blood test ay maaaring magbunyag ng mga lihim na itinatago ng iyong katawan. Humihina ba ang atay? Pumapalya ba ang bato? Mataas ba ang asukal? May problema ba sa thyroid? Ang mga ito ay hindi lang numero sa papel. Ito ay impormasyong magliligtas sa iyong buhay. Huwag hayaang pigilan ka ng takot o hiya. Ang pagtuklas nito ng maaga ng ilang linggo ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng matagumpay na gamutan at habang buhay na pagsisisi. Ang mga impormasyong ibinahagi ko ngayon ay hindi lang kaalamang medikal, kundi susi sa buhay at kamatayan na maaaring magligtas sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Tandaan, laging nakikipag-usap ang ating katawan sa pamamagitan ng maliliit na senyales. Ang tungkulin natin ay matutong makinig at umintindi. Kung nakatulong ang video na ito para mamulat ka sa kahalagahan ng pagpansin sa pangangati, ibahagi ito agad sa iyong mga kaibigan at pamilya upang maprotektahan din ang kanilang kalusugan. Pindutin ang subscribe button sa araw-araw na sigla at i-on ang notification para hindi mahuli sa mga mahalagang kaalamang pangkalusugan na dadalhin ko mula sa aking karanasan sa Pilipinas at Amerika. Mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa inyong karanasan o mga tanong na gusto ninyong sagutin ko sa susunod. Ang ating community ay isang malaking pamilya kung saan ang lahat ay nagbabahagian at natututo para sa mas malusog na buhay. Maraming salamat sa paglalaan ng oras sa panonood. Laging tandaan, kalusugan ang pinakamahalaga nating yaman. Sana ay laging malusog, masaya at matagumpay kayo at ang inyong pamilya. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.